Tama din tayo lang. Just in case. Siguro iingat ko na yung isa ko. Ako nga din. Ayun yan naman yung ate, social video mo lang. Yung ano? Yung? Ay, nakaka-catheter pa. Kayo kung bahala. Kayo po ba yung nag-chat sa akin na may bukol sa ano? Nung Sabado, nagtawag ako sa inyo, di ba? Eh, sabi niya sa autograph mo, tapos tinignan ko yung page, meron pala kayong tournament sa yung pa-tournament. Sabi ko. Ito kasi walong halos mag-siyam na taon ng ano. Halos mag-siyam na taon ng nagkaganito. Hindi rin ma-explain. Hindi kasi Tama ba? explain sa akin ng doktor na gano'n. Ang una nga nilang paliwanag, master, ano eh. Naninig 2020, nakapagpabook na ako. Ito yung ano eh. Yung mahirap. 2015 ba siya, kaso yung mga result na pinapatest niya, nagpa-MRI siya, hindi ma-explain sa kanya. Kumbaga papalit-palit. Ano yung, ikaw nga magkwento sir, paano? Naano ko na kasi ito sa buha kanina eh. Kasi nung 2015, umuwi ako sa bahay. Kasi parang masama pa kami ko. Nahirapan ako humingi, pinagabihan. Tapos yung mga midnight, nagising ako. Bigla na lang siyang ano, parang CCR sana ako, napalukod. Humingi ako doon makaini. Nabukasan, nag-herbal ako, nag-herbal. Tapos nagbuko. Pagdating ng mga night, sobrang sakit na, hindi ko na kaya. Dumiretso na ako ng ER. Pero hindi ka pa nakaihi? Hindi. Ayaw, hindi ka talaga makaihi? Nung paglagay sa akin ng catheter, naman ditong dalawang binti ko. Tapos, ang masama doon, pinauwi kami, in-advisean kami ng doktor na mag-OBD. Tapos, naabot ako ng 2 weeks na follow up. Pagdating doon, kasi wala yung medicine doctor. Pagdating doon, bago mag 1 month, buti may schedule ako ng ultrasound. Pagdating sa radiologist, hindi maganda nakita sa... Ano nakita? Hindi ko alam, basta na-request sa akin na bumalik ka ng ER. Pagbalik sa kanya, pagbalik ng catheter, dugo na yung lumabas. Hindi, imbis na simpleng UTI, naging complicated. Pero na-treat na yung UTI ko. Hindi nila ito anong diferensya. Ni-steroids ako 1 week din. Tapos yun, balik-balik na ako sa follow-up ko na ng MS o ng mga diagnostic na. Tapos, yung latest nga, nung 2020, ang sabi ng doktor, yung MS sir, hindi common sa Pilipinas. So, baka yan tuberculosis of the bone. Hindi yun, naging mayaruli ako. Pero siyempre, pandemic, puro line na. Matagal yung naabot ng buwan. Yun, pagdating ng result, negative naman lahat. Yun nga, Hindi hindi negative yun. Yung nakita ko na kasi sa baba, kaya pinaano ko na. Hindi negative eh, diffuse. Yun nga hindi nila explain Diffuse this bulge. Wala silang sinasabi na gano'n. Sabi Asa na ulit yung papel? Dito kasi, kung maintindihan, para, kunyari, ito, example na to. Kunyari, syempre, hindi kayo gaano makaintindi sa mga MRI. Talaga namang, pagka wala talaga yung knowledge about dito sa MRI. Pagka gano'n, alam yung palala na kayong palala, tapos negative daw, nag-negative. Try nyo magpakonsulta sa iba. Yun nga pong master yung mali kasi umasa ko yung Try nyo magpakonsulta kasi itong nabasa ko rito, ito. Based dito sa impression niya, L4, L5, ito una, node, yung L4, L5, nodus herniation of canal compromise. Yung L5S1 mo, diffuse this bulge with left subarticular focal protrusion in the flaval hypertrophy.
causing to moderate spinal canal stenosis and severe left neural foraminal canal narrowing. Yun, doon pa lang sa L5S1 na yun, once na hindi mo matreat yun, once na hindi mabago yung position ng vertebrae, sa haba ng panahon, tumagal na ng ilang taon, aning ka talaga nun, mamanhiding ka talaga nun, kahit isang annulus disc lang ang pumutok, na sumakto siya sa, pag sumakto siya sa, katulad niyan, merong desiccation, merong protrusion. Ibig sabihin nun, yung pagkaputok nung, yung diffuse na yun, pag ganon, tapos pag ganon, ang pagkaputok, patama sa central canals. Kaya nga nagkaroon ng central canal Yun ang hindi na-explain sa akin. stenosis. Ano ba yung stenosis? Pagkipot. Wala na Lalo sa pang akin. mapipirat yung sa Yun. Kaya ang haba nung tapos humaba yung panahon, namamanhid ka na, hindi mailipat-lipat yung posisyon na yun. Masisira nang tuluyan yung nerve mo. Ngayon, mamamatay yung balakang mo. Mamamatay yung pakiramdam mo. Yun ang pinaka-ano. Ngayon kasi, aanuin mo yan. Bibigyan ko kayo ng technique. Pagka ganito na ulit nangyari, walang mga pumunta kayo sa impression. Yan yung pinaka-ano. Titignan nyo ngayon yung mga nakasulat dyan. I-type nyo ngayon yan dyan. Nasa YouTube na yun. I-type nyo, what is mild levoscoliosis? Ayan. Or, what is levoscoliosis? Tapos, grade 1 retrolithiasis. What is retrolithiasis? Yan. Tapos, yung iba pang sumunod, what is multi-level disc desiccation with disc bulge, with diffuse disc bulge, annular fissure? Itatype nyo na yan, what is desiccation, what is diffuse disc bulge. So ngayon, magkakaroon na kayo ng idea, nag-negative ako, sinabi sa kanya, negative yung mga result ko. Wala namang problema. Subukan nyo i-research what is desiccation, what is diffuse bulge, disc bulge, what is herniation. Kung ano yung mga nakalagay sa impression, what is stenosis. Doon pa lang, talagang diffuse. Diyan pa lang magkakaroon ka na ng idea na, yung pala ang problema ko, putok pala yung mga ko. So nakaipit yung mga sciatic nerve ko pababa. Kasi, ang example niya, ito, ipiting ko yung pulso mo, di ba? Dinadalaw yan ng dugo yan, ipiting ko yan dyan. Kahit ilang saglit lang. Sa'yo, halos 9 na taon nakaipit. Kita mo, mamamanhid dyan. Kailangan makawala. Babalik ulit yung blood circulation, yung dyan, air supply natin dyan, yung oxygen. Mawawala yung pamamanhid.